maging ligtas, maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Maging panatag Pilipinas. Ligtas ang bayan kung laging handa ang mamamayan. Tunghayan ang mga balita at kwento ng kahandaan, pagtutulungan at mabilis na aksyon sa Civil Defense in Action. Nananatiling nakataas ang storm signal number 3 sa ilang lugar sa Ilocos Norte, Apayao at Cagayan habang inaasahang dadaan ang bagyong Emong malapit sa Batanes at sa Babuyan Islands. Ayon sa pinakahuling bulletin mula sa Pag-asa, nakataas ang signal number 3 sa mga sumusunod na lugar. Northeastern portion of Ilocos Norte kabilang ang Bangi, Pagudpod, Dumalneg, Pidig, Vintar, Adams at Carasi, sa northern portion of Apayao, at sa northwestern portion ng mainland Cagayan. Habang signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte, northern portion of Ilocos Sur, kasama ang Santa, Kawayan, City of Vigan, Bantay, Santa Catalina, San Vicente, Santo Domingo, San Ildefonso, Magsingal, San Juan, Cabugao at Sinait. Ang natitirang bahagi ng Apayao, northern portion ng Abra na kabilang ang Pidigan, San Juan, Tayum, Langiden, Salapadan, Lagangilan, Danglas, Lapas, Likuan, Baay, Tineg, Malibkong, Peña Rubia, San Isidro, San Quintin, Dolores, Lagayan, Banguet, Bukay at Lacu. Nariyan din ang Batanes at ang northern and western portion ng mainland Cagayan, kasama ang Piat, Camalanyugan, Tuaw, Bugay, Apari, Alakapan, Rizal, Lasam, Ballesteros, Abulog at Santo Niño. Habang signal number 1 pa rin ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Ilocos Sur, northern portion ng La Union, kasama ang Luna, Santol, City of San Fernando, San Juan, Bagulin, Bangar, San Gabriel, Bacnotan, Sudipen at Balawan. Kasama rin ang nalalabing bahagi ng Abra, northern portion ng Benguet, kabilang ang Mankayan, Kapangan, Atok, Kabayan, Kibungan, Bakun at Bugyas. Naroon din ang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, nalalabing bahagi ng mainland Cagayan at ang northern portion ng Isabela kasama ang Quirino, Malig, Quezon, Delfin Albano, Tumawini, Maconacon, San Pablo, Santa Maria, Cabagan, Santo Tomas, Rojas at San Manuel. Ang bagyong Emong ay huling namataan sa vicinity ng Kalanasan, Apayao na may maximum sustained winds na 95 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na aabot sa 160 km per hour. Sabado ito inaasahang lalabas sa Philippine Area of Responsibility. Inaasahan rin na bubuti na ang panahon sa weekend. Papalo na sa halos 2 milyon na individual ang apektado ng Bagyong Dante, Bagyong Emong at pinalakas na habagat ayon sa Office of Civil Defense. Sa panayam ng Arangkada Balita kay OCD Deputy Spokesperson Diego Agustin Mariano, aabot na sa 25 ang nai-report na namatay. Pero ang Central Luzon ang pinakamatinding hinagupit. Kung pagbabasihan po natin yung numero po ng ating mga naapektuhang kababayan, ang Region 3 po ay nagtala po ng 1.5 million na individual o 458,000 na pamilya po ang naapektuhan. Dagdag pa ni Deputy Spokesperson Mariano, inaasahan nilang tataas pa ang bilang dahil sa mga panibagong banta ng pagbaha. Sa hiwalay naman na panayam, sinabi ni OCD Officer in Charge Assistant Secretary Rafi Alejandro IV na umabot na sa 533,213 families ang apektado ng mga weather systems. Aabot naman sa 732 evacuation centers ang siyang tinutuluyan ng 25,000 na mga pamilya, habang nasa 21,000 families ang nakikibahay o nanunuluyan sa mga kaanak o kaibigan. Nakataas ang red rainfall warning sa Bataan, Benguet, Ilocos Sur, La Union, Occidental Mindoro, Pangasinan at Zambales. Orange rainfall warning naman sa Abra, Batangas, Cavite, Ifugao, Ilocos Norte, Laguna, Mountain Province, Pampanga at Tarlac. Samantalang yellow rainfall warning naman sa Albay, Apayao, Aurora, Bulacan, Cagayan, Camarines Norte, Camarines Sur, Isabela, Kalinga, Marinduque, Metro Manila, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Oriental Mindoro, Palawan, Quezon, Quirino, Rizal at Romblon.
Naunang sinabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na base sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay suspendido ang pasok sa 35 iba't ibang lugar ngayong araw kasama ang Metro Manila. Kinumpirma ng Philippine Air Force ang nakatakdang pagdating sa bansa ng isang US aircraft para sa relief response at humanitarian assistance sa mga lubhang naapektuhan ng pananalasa ng bagyo at habagat. Nasa Japan ang aircraft na may bitbit na humanitarian assistance and disaster response equipment at naghihintay ng hudyat para makalipad at makalapag sa Clark Air Base sa Pampanga. Ayon sa Air Force, higit sa 40 assets ang naka-standby sa military facilities tulad ng Clark Air Base sa Pampanga at sa iba pang military facility para sa mga ikakasang operasyon at assistance sa mga relief operation at rapid damage assessment and needs analysis base sa pangangailangan ng Office of Civil Defense. Samantala, sinagip ng disaster response team mula sa Tactical Operations Group 3 ng Philippine Air Force ang ilang residenteng natrap sa gadibdib na baha sa Kamiling, Tarlac. Halos 4,000 tauhan ng Bureau of Fire Protection ang naghahatid ng iba't ibang tulong sa mga apektado ng kalamidad sa buong bansa. Naka-standby din ang 5,000 fire trucks, daang-daang rescue trucks at ambulansya. Wala ring humpay ang disaster response operations ng Naval Forces at Naval Installation Facilities Southern Luzon ng Philippine Navy sa pagliligtas ng mga residente. Tuloy-tuloy din ang mga truck ng Philippine Army sa pag-alalay sa mga stranded sa baha at ang mga lumilikas na mga residente. 12 pamilya naman ang inalalaya ng Philippine Coast Guard para sa preemptive evacuation sa Calapan City, Mindoro. Naghatid naman ng relief items ang PCG sa halos 3,000 pamilya sa Apalit, Pampanga. Nasa 3,000 pasahero naman ang nakinabang sa libreng sakay ng PCG. Lumampas sa critical level ang Laguna de Bay kahapon July 24 dahil sa patuloy na pag-ulan na dala ng habagat at bagyo. Ayon sa Laguna Lake Development Authority, umabot sa 12.51 meters ang antas nito, lagpas sa critical threshold na 12.5 meters. Nagbabala ang LLDA sa panganib ng matinding pagbaha sa baybayin ng lawa at mabababang lugar. At kapag lumampas sa critical level, ilang buwan pa ang hihintayin bago bumaba ang tubig o bumalik sa normal level nito. Hinikayat ang mga residente sa tabing ilog o sa bahaing lugar na lumikas na. Nasira ang isang dike sa tabing ilog ng Barangay Tuyo sa Balanga, Bataan. Unang nakitaan ng tagas ang dike noong July 22. Agad na nag-sandbagging ang barangay pero tinangay din ng tubig. Sumaklolo na ang DPWH at nilagyan ng pansamantalang harang ang dike. Bumigay din ang bahagi ng dike na nagkokonekta sa Santo Cristo Dam sa Barangay Santa Rita, Lubao, Pampanga, dulot ng ilang araw na pag-uulan. Pangamba ng mga residente, tiyak na babahain ang hanggang 6 na barangay na may 30,000 pamilya. Ayon sa National Irrigation Administration, umaabot sa 45 metro ang nasirang bahagi ng Santo Cristo Dam Dike. Galing sa Porac River ang tubig sa dam. Ilang kabahayan ang nakatirik, wala pang 1 metro ang layo sa bumigay na bahagi ng dike. Patuloy pa ring lumalaki ang butas kahit nag-sandbagging na. Nananawagan na ang mga residente sa National Irrigation Administration at DPWH. Inihanda na ang evacuation center para sa mga residente oras na mag-overflow ang dam. Natibag naman ang bahagi ng river wall sa Celeste Street sa Barangay San Jose, Navotas, kaya't inilikas ang mga residente. Mabilis na tumaas ang baha sa lugar dahil sa pag-ulan na pinalala pa ng high tide. Sa kabila ng halos tuloy-tuloy na pag-ulan, nananatili pa rin sa normal ang level ng tubig sa mga dam sa bansa. Pero ang ilan sa mga ito nalalapit na rin sa normal high water level o yung sukat ng tubig bago umabot sa spilling level. Kabilang sa mga yan ang Lamesa Dam sa Quezon City. Bagamat bumaba sa 79.52 meters ang level ng tubig dito,
Mula sa 79.65 kahapon, hindi pa rin ito nalalayo sa normal high water level o NHWL nito na 80.15 meters. Naitala naman ang 100.55 meters sa Ipo Dam sa Norsagaray sa Bulacan na may NHWL na 100.10 meters. 752 meters naman ang NHWL ng Ambuklaw Dam sa Bocod, Benguet at sa ngayon ay nasa 749.91 meters ang water level nito. Nasa Benguet din ang Binga Dam. Nasa ngayon ay nakapagtala ng 572.99 meters na hindi rin nalalayo sa 575 meters na NHWL. Malayo-layo pa sa 190 meters na normal high water level ang sitwasyon sa Magat Dam na nasa pagitan ng Alfonso Lista sa Ifugao at Ramon Isabela. Pero sa pinakahuling tala kaninang umaga, umabot pa rin sa 186.67 meters ang level ng tubig dito. Kadalasan, nagpapakawala ng tubig ang mga dam kapag umaabot sa normal high water level para maiwasan ang pag-apaw o ang potensyal na pinsala sa istruktura. Habang inaasahan ang patuloy na pananalasa ng bagyong Emong at ng ulang dala ng habagat na pinalalakas ng mga bagyo, naglabas ng lahar advisory ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology para sa Bulkang Mayon. Inaasahan kasing magiging maulan pa rin sa Bicol Region. Paalala ng FIVOC sa mga residenteng nakatira malapit sa bulkan, maging alerto lalo't posibleng maging sanhi ang malakas na ulan ng pagdaloy ng lahar o ng pag-agos ng putik sa mga ilog at sa drainage areas sa paligid ng Mayon. Namemeligro sa lahar ang watershed areas ng Miisi, Binaan, Anuling, Kirangay, Maninila, Masarawag, Muladbukad, Nasisi, Mabinit, Matanag, Basud at Bulawan channels sa lalawigan ng Albay. Inaabisuhan ng FIVOX ang mga komunidad at mga lokal na pamahalaan na mag-monitor sa ulan at magkasa ng preemptive response measures. Habang patuloy ang pananalasa ng bagyong Dante at Emong na pinalakas pa ng epekto ng habagat, pinag-iingat ng inyong Office of Civil Defense ang publiko sa banta ng malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. Ayon kay OCD Officer in Charge, Bernardo Rafaelito Alejandro IV, nananatiling mataas ang posibilidad ng landslide at pagbaha, lalo na sa mga lugar na natukoy na high risk, partikular na ang Hilaga at gitnang Luzon. Pagpapatuloy ni Alejandro, dapat na patuloy na mag-ingat ang mga residente sa mga naturang lugar at sumunod sa mga ibinababang babala ng pamahalaan sa pamamagitan ng koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Alinsunod na rin ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging maagap sa pagpapadala ng abiso sa publiko, gayon din ang pagsunod ng mga Pilipino sa mga ito para matiyak na handa sila sa anumang sakuna o kalamidad. Dagdag pa ni Alejandro, nakatutok na rin sila sa hazard-prone areas na natukoy ng Department of Environment and Natural Resources Mines and Geosciences Bureau para makapagpadala ng mga abiso at babala. Base kasi sa datos ng DNR-MGB, halos 3,000 barangay sa bansa ang itinuturing na high risk pagdating sa pagbaha at pagguho ng lupa. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang inyong OCD sa mga lokal na pamahalaan para makapagpatupad ng preemptive evacuations. Alinsunod na rin sa whole of government at whole of society approach na itinataguyod ni Presidente Marcos para magtulungan ang lahat ng sektor sa pagtugon sa kalamidad at makapagsalba ng mas marami pang buhay. Habang hindi tumitigil sa pag-aksyon ang OCD sa ilalim pa rin ng pamumuno ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. para mapanatili ang iisa, mabilis at agarang paghahatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Patuloy ang monitoring at pag-aayos ng mga nasirang kalsada dulot pa rin ng masamang panahong dala ng habagat, bagyong Krising, Dante at Emong.
Ayon sa pinakahuling ulat ng Department of Public Works and Highways, 10 sa national roads ang hindi pa rin madaanan dahil sa pagguho ng lupa at matinding pagbaha. Kabilang na nga riyan ang isang kalsada sa Cordillera Administrative Region, 4 sa Ilocos Region, 4 sa Central Luzon at 1 sa Calabarzon. Samantala, umabot naman sa 32 ang mga kalsadang may limitadong access. Dahil naman ito sa pagguho ng kalsada, bumagsak na mga slope protection, nasirang detour road at mga pagbaha. Partikular na nga riyan ang CAR, Metro Manila, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Zamboanga Peninsula. Tiniyak naman ng DPWH na kabilang sa mga pangunahing prioridad nito ang agarang paglilinis at pag-aayos sa mga apektadong kalsada para na rin sa mas mabilis na paghahatid ng tulong sa mga komunidad at residenteng naapektuhan ng sunod-sunod na sama ng panahon. Laging tandaan, bawat segundo ay mahalaga. Ligtas ang bayan kung handa ang mamamayan. Kaya't mainam na laging handa anuman ang ganap. Dahil sa bagong Pilipinas, walang maiiwan. Ako po si Danny Lagman. Ako po si Laila Opinalia at ito ang Civil Defense in Action. Maging